Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, tatalakayin natin at pag-uusapan syempre ang kaibahan ng wala ang isa sa kanilang tabi. Ang kaibahan ng andyan si Pau sa tabi ni Kim, ang kaibahan ng andyan si Kim sa tabi ni Pau, etc. And vice versa. Ganyan. At the same time, syempre yung happenings lalo na nung sa event nila sa Isabela and comments ng mga fans regarding the issue na pinatutungkulan kay Paula Avellino. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. So, unahin nga po muna natin ang tungkol dito sa dito sa pagpapakilala pa ni Pau. Yung reaction ni Kimi pagpapakilala ni Kim sa mga beauties na ako lang to. Ganyan. Di ba na highlight yan at mainit na pinag-uusapan sa social media. So, sabi dito ni Maristela Miranda, shoutout po sa inyo. Feeling ko, pinoprovoke talaga ni Paulo si Kim. Gusto niya talaga magselos si Kimi. Haha, kilig. And, yan yung sinasabi ko. Yan yung gusto kong ipunto sa inyo. May pag-provoke si Paulo. Parang, mas gusto niya nakikita nang siselos si Kim. Ganyan. Ang cute lang. May asaran silang ganto. Pero, ayun nga, hinahinay din, of course. Pero ang cute nilang pagmasdan. Kuhang-kuha din nila yung kiliti eh. Alam niyo yon, di ba mga fans kinikilig? Wala naman akong nakikita doon na disappointments. Lahat ng mga tao doon kinikilig. Ibig sabihin, benta siya sa mga fans. So, walang masama during that. It's kumbaga ay part ng kanilang pagpapakilig sa mga fans. Syempre nga naman, pag kikiligin lalo sila pag nakikita ka pa, ang Kimi nagsiselos, ganon. Nakuha niyo yung punto. Ang saya, di ba? Anyway, sabi naman dito ni Madam Cristita Tatad, magandang gabi, shoutout. Okay lang yan. Ang halikan ang mga kamay. Halikan, paano sila kukunin kung napaka-boring? Walang gagawin na pampakilig. At sabihin niya, masaya dito kasi anong mararamdaman sa nag-invite at gumastos ang mga yan para napaka-dry ng performance. Dapat alam din natin. Okay. Big check kayo dito, Madam Cristita. Yes, totoo. Kumuha pa sila ng performer na maghaharana kung napaka-boring. Ay, kukuha lang rin naman at gagasto. Sabi, napakalaki ng talent fee niyan. Tapos napaka-dry ng performance. Aba, mahiya-hiya naman, oy. Diba? Tama kayo dyan. Big check. Kung kukuha ka ng performer, syempre yung mag-enjoy yung mga tao. So, ang lungkot naman ng buhay kapag dry yung performance. Wala kang maibigay sa mga viewers, 'di ba? So, trabaho lang pa, walang personalan, period. And eto pa pala, hindi ba kahit kayo rin naman, kung manonood kayo, syempre, sa lugar nyo, may artista tapos ang boring, mababad trip ka din. Ang init kaya, ang init, siksikan, tapos ganun yung performance. Sabi, mababad trip ka naman talaga. Mauuyamot ka. Sayang ipinunta mo doon tapos ganun lang. Minsan pa nga kapag may mga panlalait pa nga, like dito sa amin nung nagka-fiesta. Nung magka-fiesta may darating na artista. Nung hindi ma-meet yung expectation ng mga tao. Kasi syempre kung sinabi artista, ganda, ganda, ganyan. Aba, nung makita sa personal,
Sabi nila, te, mas maganda pa yung host ay kaysa dun sa artista. Ay, gayon ang mga komento ng mga tao din eh. Paano pa kaya kung napaka-dry ng performance? Hay nako, big check talaga kayo sa sinabi niyo na yan. Trabaho lang po, walang personalan. Samantala, sabi naman dito ni Madam Amor Primaoy, magandang gabi, shout out. Artista sila. Need to understand na kailangang ipakitang sweet sila sa ibang tao, but I can feel Kim Pao ang tunay, ang legit, ang true couple. No worry. Yes, hindi naman sa kailangang magpakita ng sweetness. Magpakilig lang. Like, kaya nga harana, di ba? Meron bagang nanghaharana ng ano po, hindi nyo nakukuha yung kiliti ng hinaharanan nyo. Kahit naman siguro kayo kapag hindi nyo bet, salip na kiligin kay mababato mo, parang ganon. Kung sa tunay na harana ay sa halip na ikaw ay nakahalumbaba sa bintana, pumipikaw-pikaw ang mata dahil you're so in love sa nanghaharana sa'yo, hindi. Bubuhusan mo na lang ng mainit-init pang ihi. Parang ganon, di ba? So, part yan. Part yan ng panghaharana ni Paolo Avellino doon. And, about isang beses lang naman nakikita pa yan ni Paolo Avellino. Hindi naman yan. Bakit kailangan pa ba natin mag-explain? Hindi naman siguro kailangan. Basta period. Trabaho lang, walang personalan. Anyway, lahat naman po ng ating mga hinagpis sabay bawing-bawi naman talaga. And makikita mo dito na talagang si Kim lang ang babae sa buhay ni Paolo Avellino. Nasa puso niya. Pagkatingnan mo namang buong-buo bigla si Paolo Avellino nung nagpe-perform. Abay, kilig na kilig. Nakita na niya ang kanyang prinsesa. Tingnan niyo yung mga mata na yan. Oh, in love na in love kung makatitig, hindi ba? Kilig na kilig ang kanyang mga matay na kay Kim Chiu lang. Alam mo yung in love talagang tunay. Tingnan mo yung mga ngiti na yan. Ay, nako, lalong po si Paolo Avellino. Gandang-ganda eh. Gandang-ganda sa binibini sa kanyang harapan. Tapos, eto pa si Kimberly, abay ginalaw na ang kanyang pamatay na haplos. Ang kahinaan po ni Paolo. Pag gumaganto talaga si Kim, si Pao ay talagang wala eh. Hina eh. Lambot eh. Kahinaan kasi yan ni Pao eh. Ang cute. Ang paka-cute talaga naman ng Kim Pao. So, ayan. Ang cute pagmasdan nilang dalawa, no? So, huwag kayong mag-alala. Wala pong iba label doon sa naganap na issue, kundi work lang yan. Dito sa Kim Pao, ang label ay true relationship. Hoy! Grabehan na. Pero yun nga, mapansin nyo naman kung gaano ka-in love si Paolo kay Kim Chiu, hindi ba? Sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi po nagsisinungaling. Samantala, grabihan nga naman sa pagdagsa ng mga tao. Tingnan nyo yan, oh. Grabe, alam niyo ba na may nakarating sa ating chika na talagang nasaktan si Pao at si Kim na sa dikdika ng mga tao. I mean, may mga tao pa rin, kahit may mga guards na pumipigil, meron pa rin mga kamay na nakakalusot, pinipisi. Alam niyo ba, yung simpleng pisi natin, sobrang gigil, sobrang excitement. Hindi na siya dahil para lang makapisi, na makahawak. But nakakaiwan siya ng pasa. Minsan kasi, hindi na siya kurot na yung nangyayari. Plus, yung apak, siksika na po kasi dito. As in talaga. So, ayun, pag may mga ganitong event, di naman maiwasan, pero malapit talaga sa aksidente. Yes, ang Kim Pao. So, ano na lang rin po tayo, self-discipline minsan. Ako siguro kahit kapag masyadong siksikan, okay na ako mag-zoom in sa aking mga videos na kinukuha. Anyway, sabi naman dito ni Madam Corazon Rias, parang wala namang selos ang nangyari eh. Joke lang naman ni Kim yun. Si Paolo pa nga, nagpakilala sa mga kandidata eh, tas tawa ng tawa si Pao. Biroan lang yon. Niligawan,
tagal na nilang magjowa, hindi lang naman ngayon. Matagal na yun, last year pa ata. Manliligaw sa Milan pa yon. Nangyari nung may nakita silang dalawa na naglalakad na magkasunod sa kalsada sa Milan. Tas, ang train pa nga ng Kimpaw. Nag-train pa nga ang Kimpaw. So, ayun guys, yan ang komento ni Madam Corazon Reyes. Kayo po, ano inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba. Dito lang po muna aking update. Thank you so much sa pakikinig. And kita-kits tayo sa susunod ko pong balita. Maraming salamat.